Oh. Ito magandang ipares doon. Tingnan natin kung ano ilalabas. Kasi parang lace din siya na bag. Good morning. Yan, magandang buhay. Malakas na sila. At mataba. Ayan, oh. Ang taba-taba. Ayan. Oh. Oh. Hoy, tapos ang daming ipot, oh. Ipot lang po ng ipot yan. Pag sinubuan nyo, kasunod ipot. Saging ang pinapakain ko ngayon. Ah, busog pa, busog pa. Ay. Yan na, andito tayo. Palit na tayo ng pagkain ng breeder ano na tayo. Integra 3000 na. Tapos haluan natin ng successor, yung sinasabi ni Brother Randy. Mas ano na daw kasi medyo in preparation na to para sa ibang mga ano na mangingitlog na. Malapit na po. May mga 5 months old na sigurado dito eh. So malapit na pong mangitlog at maganda na rin. Ayan ah. Successor. Ito pala yon, gawa ng Thunderbird. Maganda daw magpaitlog. Oo, tingnan natin. Nakatulong. Tapos nag-order pala ako ng Azola. Darating na yung aking tarpaulin dyan. Pwede natin yung paglagyan muna. Calcium, huwag mawawala. Pabulan pa natin. Ito sa bibi na. Mamaya na to. Pagkain pa naman sila. Ito panghalo pa natin. 50 pesos ang isa. Ay, yan. So far okay na tayo sa graduate na tayo sa halak, pero tuloy pa rin ang gamutan. Mga tatlong ano pa tayo, tatlong araw pa. Actually binibigay pala to for prevention eh. Sa mga sisiw pa lang binibigyan na daw. Para sa ano na rin kontra, pero ayoko namang gawin yon. Tayo naman ay mag-herbal once na gumaling na sila oh. walang
Latag tayo ng duckweed siguro muna. Tingnan natin kung kakainin nila. May darag chickens, marapit ng mangitlog. 5 roosters and 30 hens. Konting kembot na lang, mangingitlog na sila. Ito nilang yan. Ayan. Makulimlim ang panahon. Ha? Kanino yan? Ano yung mga nakawala sa binigay natin? Ah. Ayan po yung ating may puti pala yung aking nabili na galing kay Melencio. Ito hindi, tatlong parang brown na yan. Tingnan nyo, ayun lumabas na yung kulay nya. May white siya sa dulo. Ito laced, kaya lang hindi siya ganun ka anong pagka-lace nya. Maganda nito mag dark. Gusto kong lace yung dark. White platinum. Ito barako to. Barako. 1, 2, 4 pala ang barako ko dito. The rest puro hen na. So ang paparisin ko, ito mapapagod ito dahil ang ipaparis natin ito, tapos yung 4 na yan. Ito muna pala. Ito local po ito hindi po yan Indonesian. Yung mga Indonesian yan. Ayun. So ipapares natin yan para makapagpalabas tayo ng mga whitehead. Tapos ito dahil crossbreed yan, 85% lang po ito ipapares na natin doon sa mga itim. Kasi ito ang gagawin nating parang tagalahi ng mga pang katay-katay. Yan. Laki nung nakuha ko na whitehead na barako. Laki. Oh. Ngayon, behave na siya. Meron pang binibenta sa akin na ganyan. Sabi ko tama na isa. Pero maganda rin kasi sana kumbaga parang iwas inbreeding ka, di ba? Kung gusto mo talagang magparami, iwas inbreeding. Yung mga anak nun nito, pwede mong ipares na doon. Pero marami pa naman tayo makikitang ganyan. Kaya hindi naman ako nagmamadali. Yung pinareserve ko lang na isa pang bird kay Bibiero ang inihintay ko. So ito, na tayo, waiting na lang sa kumbaga waiting na lang tayo sa breeding natin. Ito nga gusto ko nang ihiwalay kung maaayos na yung kabilang sa loft, sa dulo. Parang gusto ko nang ayusin yan paunti-unti. Hindi natin po bibiglain yan. Kaya lang busy ang aking mga busy po sila sa kanilang mga project. Alam niyo na, nauuna natin negosyo. Unahin natin yung pagkakakitaan. Kaya ayun. Kongkong ito, tatanim ng saging. Isalok mo pala ako kung ng duckweed diyan. Oo, may pangsalo ka naman, di ba? Okay. Lagay mo sa
Sako, tapos ilatag mo sa mga manok. Tsaka dito sa bibe. Sako din kuya. Oo, kahit iyan lang mo lang sa may sako. Maraming duckweed dito eh. Ito nga sana, ang ganda oh. Kung makakalabas lang sila. Gustong gusto po nila to. Mga dulo-dulo lang naman. Ito duckweed oh. Ayan. Ang duckweed matibay sa init. Compare sa tawag dito, azola. Kaya kung mag-aazola tayo, pwede kong ilagay dito. Ang problema ko dito yung tubig. Or doon ko ilalagay sa may sa may dulo doon na problema natin, baka sobra namang lilim, hindi niya kailangan kasi nung nainit-initan din kahit papano. Dito maganda sana oh. Problema natin is the water. Hindi tayo makakakuha ng tubig na pang refill ba. Dito maganda dito, tamang tama lang po yung sikat ng araw sa umaga, sinagan siya. Maganda sana dito. Dito na lang siguro tayo muna. Ayos natin to papatagin. 4x8 lang naman yon, 4x8 feet. Tarpaulin muna dahil ito matrabaho pa po ito. Pero once na tayo po nag mass production na, dumami na yung mga manok natin at yung mga bibe, so kailangan natin ng mas maraming azola. Pwede natin tong i-convert, pero masyadong malaki ano. Sabagay pwede tayo magnet lang na ang magiging ano natin dito is yung tubig po, availability pagka nag summer. Baka bagay kung papatubig naman tayo lagi, mataas naman po lagi yung ating tubig sa pan, damay na po ito, sisipin yung tubig damay na. Or else magtatarpaulin tayo, okay lang naman yung tarpaulin. Tapos pwede pang maging sideline yun yung azola, pwede mo pang ibenta yun. 100 per kilo nga ang kuha ko sabi ko kahit 5 kilo lang. Ayan po yung yan po yung mga magulang nung inakay natin. Naririnig nyo? Yan. Maingay. Sayang, hindi ko nakita. Bagay, na rin po. Sabi ko nga, kung makita ko man yun, patay na rin yun. Kasi halos 22 hours na siyang nakabitin Imposibleng hindi pa mamamatay yung inakay, di ba? Talaga. Pero malaki na sana yon. Compare doon sa dalawa, mas panganay po yun. Compare doon sa dalawa. Mailap pala yan. Ang characteristics pala ng ibon na to, napaka-protective sa mga inakay at napakailap. At matalino sila. Mostly kumbaga mag-asawa sila lang po, mag-asawa magkasama. Ganun sila. Hindi sila yung palipat-lipat ng kumbaga parang kalapate din na pag nagparis na sila na yun. Parang bato-bato din. Matagal ko nang naririnig yan dito. Actually dito na yung kanilang tirahan talaga Dito na sila sa bundok daw marami din yan. Hindi naman sila endangered. Pero yun nga, mailap po sila at sa matataas po nagpupugad. Bago tayo umakyat sa taas, chicken lang natin. Dami pa rin pong langaw mga ka-farm, sobra. Ano kaya tayo nito? Ayan, ayan na po yung ating bird. Kita nyo naman, gumaganda yung ating mga bala ko sanang bumili ng lace na Drake o pero eto pala, etong maliliit, yung mga maliliit na yan, yung kinuha natin, laki na lace pa lang mga magulang nito, kaya tingnan natin kung baka may lumabas na magandang pattern, hindi na tayo bibili. Pasyensya na lang muna tayo, huwag na tayo magmadali, diba? Ito ang ganda yan. Pero may order pa po akong isang ganyan kasi ipapares ko dito, kasi ito babae. Nag ako ng lalaki na pwedeng ipares dyan.
So sana makapagpalabas tayo ng magagandang bird, 'di ba? Yan. Breed at your own risk, sabi nga. Mamaya pakainin natin yan. Mukhang ano na, mukhang madidisgrasya yung mga itlog. Nabasa eh. So yan, dito tayo. Wala tayong Indian mango. Until next year na naman tayo yan. Wala pang pagkain na. Wala pagkain to? Na. Walang pagkain? Sabi ko kay Papa Yam, sabihin sa'yo, dito na lang kakapit yung grapes. Okay, dito na nga. Hindi, dito nga, wala na to. Di mo na pagaganunin. Parang ganun lang. Kasi ang grapes talaga, sa tutuusin mo, tinitrim talaga yan. Hindi lahat ng ano, pinuputol, pipili ka lang talaga ng isa. Na isang sangang papaganunin mo. Ayaw niya ng maraming dahon eh. Mukhang nasa taas na yan, kuya. Yan na lang akit niya. Oh, titrimin mo yan kung pilian mo lang ng halos ano lang eh. Oh. Pipilian mo lang yan ng isang sanga, talagang gaganon siya. Makikita mo yung grapes, ganyan yung bunga. Yung mga papaya dito, hinihintay natin sa mga pranse. Yan o. Sabi ko pag uwi ninyo, sakto meron kayong makakain. Kasi nanghihingi nung isang araw, ipauwi naman sila ng Bicol. Sabi ko hindi ko na muna pipitasin. Tapos yung puso nito, linagay ni Papa Yam sa sinigang. Pumait yung sabaw. Mapait nga, ang galing si Kongkong ah. Dapat to, yan ang tunay na puso, diba? Tapos yung saging, baka paabutin din naman para matikman naman ng mga pranse yung saging natin. Ayun, pipitasin natin yan. 1 week pa, bigyan pa natin ng 1 week yan. Para 1 week to, mag-ihinog. So aabutan nila. Pero pwede nang pitasin to eh. Pwede na to eh. So paahanog, ano yun pa natin. Maganda na yung mga avocado. Yun, yung mga has natin. Sana wag naman madisgrasya ng ulan, bagyo. Langka natin, ayan. So far so good. Ayan o, Wagon family. Wagon family na muna at kaya hindi ko na rin pinitas. Sunday pa daw ang uwi nila from Bicol. Oy, how are you guys? How are you guys? Gutom guys? Laki na nito oh. Chay chay to, chay chay. Bakit itim yung ano mo? Ha? Bakit itim? Na? Why? Pag may asola na tayo, yan dumating na yung ano ko, yung bukas ko na ikakabit. Dumating na yung kontak ko sa Azola, di nagre-reply eh. Dumating na yung lona. Lalagyan natin doon, saktong-sakto. Morning sun, pagdating ng tanghali, nasa liliman siya. Ayun. Ganun lang kasimple mag alaga ng Azola. Ito lace din to, ayan oh. Pero, yan nga, hindi ganun kaganda yung kanyang pattern. Maganda kasi yung dark puti tapos dark yung pagka-lace niya na ano. Ito magandang ipares doon. Tingnan natin kung ano ilalabas. Kasi parang lace din siya na dark na ano, di ba? Ano ilalabas? Babae din yan eh. Sabi ko nga, ang kinaganda sa mga bibi, makakain no, diba? Hindi masasayang kasi pwede tayong magbenta ng dressed na Muscovy duck, diba? Marami din po naghahanap niyan, mga mahilig sa kaldereta, especially Kapampangans. Pwede din tayo magluto.
Pang personal, di ba? Kaya maganda. And also the manok, di ba? Di ko lang, ay, galing ni Kongkong. Binilad. Ito po yung duckweed, nagpakuha ko sa kanya. Di ko alam kung saan niya linagay yung doon. Checkin natin kung kumain ng duckweed. Parang hindi ginalaw. Parang hindi nila alam. Buzogens. Teka lang, palitan natin to. Ay! Ayan. Parang may ano sila. Yan yung ating tingnan nyo, umulan, no? Gumanda yung mga papaya. Magkakabunga pa yan. Lalagyan lang natin ng fertilizer yan para lumaki bunga. Pero hindi ko pinaputol kasi magbubunga pa po yan. Yun nga lang, dadaan sa matinding, sa butas ng karayom yan. Dahil yan, dyan na po yung ulan at bagyo-bagyo. Bala ko magparami ng puro itim. Puro itim po. Bala ko magparami ng all black. Mga whitehead. Gandang tingnan. Gandang tingnan ng iyong mga Muscovy duck pagka puro black din po ang mapoproduce natin. Ano lang ako, check lang, di ako naghahanap actually. May makita lang tayo na pure black na dadagdag tayo kasi ang problema po diyan sa Muscovy duck na pinakaiiwasan ninyo ang pinakaiiwasan po na dapat iwasan talaga pagka nagbe-breed, inbreeding. Ibig sabihin, yung magkakapatid, mag-ama, magnanay, hindi na po pwedeng mag-asawahan dahil reject na po ang ilalabas, mga laylay ang pakpak, mga maliliit, mga ganun po, may mga abnormalities. So pinaka the best po is talagang selective breeding ka. Lagi kang, kaya nga minsan madalas may mga makikita po kayong po swap kasi inaano po nila, ayaw nila ng inbreeding. Kunyari yung barako niya, palitan ko na yung barako ko, swap tayo yung barako, ganun, para hindi po, kumbaga magaganda pa din po ang ilalabas niya. Yun po yung pinaka rules. Bawal ang inbreeding. Sa manok pwede, kalapate pwede, pero sa bibi ay hindi po pwede. Makikita niyo po ang liliit na bakit sabi man laki ng mga lahi niya, bakit lumiit? Kasi nga kumbaga inayaan ninyo, lalong lalo na kung hindi nyo i-separate yung mga luma ninyong breeder, tapos lalaki na yung mga anak, na andun yung tatay, masasampahan kasi usually kinakatay ay puro barako. Syempre ititira mo yung drake mo na sabihin mo na di ba? Yung pioneer mo, ititira mo. Ngayon, maanakan niya yung mga anak niya na din. Kaya ang labas noon po, makikita nyo yung mga pakpak, nakalaylay, mga hindi na magandang tingnan, tapos maliliit na po. Tapos syempre, bakuna, napaka-importante para sa akin bilang isang kasi nag-alaga din tayo ng bibi, alam nyo naman, di ba? Nakita nyo naman po kung gaano karami yung mga bibi noon na napabayaan na nga lang, hindi na asikaso. Pero ayun, inbreeding din yun. Pero pinaka the best is nag-upgrade din tayo nung time na yon. Kasi yun talaga libangan lang di ba? Kita nyo naman po, pinamimigay lang natin, di ba? Pag katay-katay lang. Ito hindi, iingatan natin to. Tapos yun, bakuna. B1 lang po, mga sisiw, napaka-importante. Para hindi po nagkakasakit ng Newcastle disease. Hindi ko alam kung aling may papares dito sa lace na to. Pwede natin parisa na isang black. Tapos ayun, pwede rin naman. Tingnan natin kung ano. Tingnan natin yung manok natin at tayo ay mag-e-ending na.
Oh, may bagong tanim. Oh, ilan na naman yan? 4, 5. 5 na naman pong saging ang naitanim ni Kongkong. Ay, di ko napatay. Sorry. Parang lumabas ako Di ko pala napatay. Yan. Ngayon pong ganitong oras, kahit ganyang kaliwanag, halos solar pa din ang gumagana. Medyo mababa na ang harvest, pero yung mga 3 kilowatt kayang-kaya pa din pong supportahan. Nalakad ko na yung net metering, napakadaming requirements, grabe. Sobra. Ang hirap pala talaga. Kala ko naman, sabi sa balita, pinadali na ng ating Pangulo ang paglalakad. Talaga nga naman. Ay nako, hirap talaga ang gobyerno natin. Pinadali, pero tingnan nyo naman, daming requirements. Hihirapan ka talaga. Kaya pala yung mga ibang installer talagang inaano na din nila na hybrid setup with batteries na lang. Talagang ang hirap po ano ngayon. Palakasan, syempre, unang-una. Requirements nyo is ang dami. Title, dapat nakapangalan sa yung lupa mo. Tax declaration, may tax clearance pa. Occupancy, building permit. Ano pa ba? Mga IDs mo, yung bill mo dapat nakapangalan din sa'yo. Yung bill mo ng electric bill. Ayun. Tapos yun, mga ID na lang po. Pero ganun pa man, 'di ba? Daming inaasikaso. Tapos syempre kasama na yung diba? Alam nyo na yung ibig sabihin nun. Ayan. Kamusta? Masaya ako sa mga manok. Alam nyo, papakuha ko na kay Kongkong yung ayusin na natin itong mga pugad. Kaya lang iniiputan talaga nila. Malapit na po tayo magkaroon ng mga mangingitlog, kasi nakikita ko na nagpupulahan na po yung kanilang mga mukha. Nagpupulahan na po. Tingnan nyo, kahit nakanganga sila dahil mainit ang panahon, pero wala po kayong naririnig na kumukulo-kulo na parang halak. 'Di ba? Wala na tayong naririnig. So at least alam na natin yung gamot. Tama na, isang takal. Lagay tayo ng gamot ulit. Tuloy-tuloy lang yan. Yan pala yung duckweed natakpan ginulo siguro nila. Ayan kinakain ng manok. Mahilig sa green ang manok actually. Mahilig silang kumain ng mga dahon-dahon. Kasama talaga sa diet nila yan. Kaya as much as possible sana mabuksan na natin to, dahil kailangan nila yung grass talaga. Wala pa naman tayong Madre de Agua. Pero pag may azola na, okay. Very good na yun. Malaking tulong na yung azola. So, ayan. Wala na tayong naririnig ng may halak. Thank God. Salamat po sa Diyos at nagamot natin. Na-stress din ako Nakakuha din natin yung gamot. Ayan sa mga may alagang manok po na problema, paano gamutin ang kanilang manok na may halak, na which is talagang very challenging. Sana bumalik din sa akin. Ito po, ayan Ambroxetil Max. Dalawa pong sachet ang nilalagay ko sa siguro mga 2.5 liters yan to 3, o mga 2 liters lang siguro. 1 gallon kasi ata ito mga 2.5, mga ganon. Basta ganyan po ang kulay. Ayan. Dalawahin nyo para fourth day, third to fourth day, medyo may significant changes na mangyayari. Talagang mawawala na yung halak nila. Pero ayan, tayo tinutuloy natin ng hanggang 10 to, sabi nga nung ating kaibigan is 10 days daw, kasi para siguradong wag nang bumalik.
Kasi parang antibiotic din, di ba? Pag nag-take ka ng antibiotic, kailangan 7 days tapusin mo. Pero on the third day pa lang, nakakaramdam ka na ng ginhawa, di ba? Tapos yung iba tinitigil. Dapat po hindi. So ganun din ang gawin natin sa ating mga manok. Tuloy lang natin. At malapit na po. Marami ako nakikita, ilang piraso na din na mga almost ano na po, ready to lay. Ayan, no, yung mga yan. Ayun, no, yung mga anong yan. Medyo malapit-lapit na rin yan. Ayun, kita mo naman, mapula na yung mga mukha. Ano na po yan, ready to lay na po yan. Kaya tayo ay ayusin na natin siguro bukas. Tapos yung lona, ilatag na natin. Ewan ko yung azola kung kailan darating. Sabi ko ako Gcash ko na lang. Ganun naman po ngayon sa online, Gcash ang bayad. And then ang gagawin mo ay natin, papayukuin natin para maabot nila. Kakainin nila yan. Yung mga ipil-ipil na yan. Kainin nila. Online po ang bayaran. Tapos yun, karamihan naman po pinapalalam na lang mga rider. Dami din nabigyan ng trabaho, diba? So after pandemic, marami po ang nabago. So ayun, maraming pong salamat at magandang buhay. Sabay ibon ni Rambo. Pakita ko lang yung ating ibon na utila lang na andyan pa yung hen. Ayan, magkapatid. Itong dalawang green ang dalawang green. Ito 6'8". Yan po yung umuwi galing Cagayan. Ayan, oh. Yan. Dalawang singsing na green na yan. 168 ang number. Yung kapatid niya, Barako, ayun, na umaga na dumating. Ayan, oh. Hen siya. Ayun, Barako yun. Yan po yun. Ganda ng mata, no? Galing, consistent po yan. 1,000 plus lagi ang speed. 1,000. Ibig sabihin po ng 1,000 meters per second. Per second, per minute. Ganun po ang bilangan ng Yan, nag 1,2 ang speed, ganyan. 1,200 meters per minute ang kanyang speed. Kasi kukumputin po yan yung loft mo, naka-google, naka-pin, plus yung doon sa pinagbitawan. Ganun sila mag-compute. Kaya medyo lugi yung mas malayo kasi, pero syempre yung time din naman ang din naman may din naman, di ba? Kasi in distance ang inaano nila saan ba ako dadaan? Dito na. Yung distance. Tapos ayun, nila sa oras kung pero syempre lamang pa din yung mas malapit, diba? Kasi pwede pagod na ibon. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.